Yes, good morning, church. We're coming to you live po sa Facebook, kaya sa mga kaibigan nating first-timer. Kaya kayo siguro napapatanong, bakit may mga pagganong-ganon pa sila? Because napapanood po tayo via Facebook Live. And good morning po sa inyo lahat. Good morning. Are you blessed? Amen? Really? My name po is Laverne Duhot at this is Solution Grace Church. At kami po ay nagpapasalamat sa mga kaibigan natin online. Thank you that we're able to join us. At nilayan ko po na kayo po ay patuloy na manatili sa ating pananambahan. At sa mga kaibigan po natin from Nueva Ecija, so all the way from Nueva Ecija, welcome po at salamat po sa inyong pagdalo. Yeah! Anong oras po kayo umalis sa Nueva Ecija? Kahapon pa po. Oh. Si Tita naman, Tita Dora, welcome back from Iloilo. Sige nga po, before we move on sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, pwede ba tayo mag-take time to stand up and then batiin natin yung mga bisita natin? Pwede ba yan? Sige po, 1, 2, 3, tayo lahat. Batiin natin sila. Yan. At kumustahin natin sila. Kuya, paying konting music para nag-i-enjoy tabang tayo po ay nagbabatian. Yan. Sabihin natin, welcome po sa SGC. And those who are watching online, this is Solution Grace Church. At maraming salamat po. At kayo kasama namin today. Yan. Alright. Good morning. Good morning. Meron din tayong mga bisita from Antipolo, ha? Tayo ay dinadayo ng mga tiga-Antipolo din. Sige po. Pwede na kayong magsiupo. Mamaya tayo babawi ng mga kumustahan natin. Yan. Amen. Sino po dito yung mga tiga-Antipolo? Sikat na lugar ngayon yan eh. Hello, mga tiga-Antipolo. Good morning. Okay. So mga kapatid, sa mga nanonood online, Kuya Aves, tinatabingan mo yung camera. Hindi ba? This is Solution Grace Church. At bago tayo magtuloy-tuloy po sa message natin today, gusto ko lang pong batiin din ng congratulations kay Kuya Gab sa kanyang recital kahapon. It was a success. And ang ganda pa po nang nangyari kahapon because napanood din po siya sa Facebook Live. So marami nakapanood. And then, hindi po natatapos yun, imimix pa nila Aves po yun. Papagandahin palalo nila. So yun ang magandang nangyari. So congratulations kay Kuya Gab. At sa mga nagbe-birthday, of course, happy birthday Ate Nenet. Hindi ko natatanungin na kung ilang taon na siyang 50 anyos, basta happy birthday. Sekreto lang po yan, Sekreto yan. Yeah. So mga kapatid, kayo po ba ay excited to hear the message today? Because ito po yung napapanahon, Naniniwala ako na hindi po aksidente na kayo po ay narito ngayon. Dahil meron pong special message ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, can I ask for pakitaas yung volume ng aking monitor lang. Yan. Alam niyo, sa mga nangyayari po sa paligid natin, napapanahon po ito. So, dalayan ko po na bigyan natin ng panahon to listen or to hear the message of the Lord today. At tayo po muna mag-pray. Shall we? Father, we thank you once again for this time that you have given us itong napakagandang opportunity to worship you. At sa pagkakataon po ito, kami naman po ay mapapagpala at makikinig na yung salita. And I would ask you, Lord, that use me, Lord, as your mouthpiece. At ihayag at mailahad ko, Panginoon, na malinaw yung salita. Panginoon, ano man po mga duda, pangamba, o mga alalahanin na bumabalakid sa aming isipan, sa aming kaluluwa, winawasak po namin to sa pangalan ni Jesus. At dalayan ko po, O Diyos, sa pamagitan na iyong nananaga ng biyaya, ay dumaloy sa amin, Panginoon, ang iyong karunungan. At tanggapin po, Panginoon, ang iyong pagmamahal at pag-ibig sa pamamagitan po na iyong salita sa umaga po ito. Salamat sa iyo, O Diyos. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen.
Alam niyo po, sa panahon natin sa ngayon, pag sumasapit na naman ang araw ng eleksyon, ang eleksyon po ay May 11? Tama po ba? May 12? 12. Nako, napaka-makasaysayan nung araw na hindi ko lang pwedeng banggitin kung bakit. Napaka-makasaysayan sa akin nung May 12 na yan. At napapasin natin ang mundo natin, no? As we always reminding everyone every Sunday na this world is getting darker and darker. Papadilim po ng papadilim. Napansin niyo po yung mga tao ngayon mabilis mag-init ng ulo, no? Sino po dito mainit ang ulo? Buhusan ng yelo si Kuya Gio. Buhusan ng yelo yung ulo. At alam niyo po ba itong mga bagay na nangyayari sa mundo natin sa ngayon? Papadilim ng papadilim. Ito po ay inaasahan na talaga, nakasulat sa Bible. Pero ang maganda, sabi rin po ng Biblia, tayo mga mananampalataya, pag sinabing mananampalataya, silang mga tumanggap sa Panginoon, mga born-again Christian. Pag sinabi pong born-again, hindi po ito relihiyon, hindi po ito organisasyon para po sa mga baguhan natin kasama. Hindi po ito para mga toda, yung samahan ng mga tricycle drivers, yung mga samahan ng mga drivers o anumang organisasyon. Ang tinatawag po na born-again Christian, hindi rin po siya relihiyon. Ito po ay isang karanasan. At ang tawag po dito ng mga theologians ay regeneration. Pag tinanggap mo si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, nagkakaroon ka ng bagong henerasyon. Nagkakaroon ka ng bagong buhay. Kaya po tinawag ito ng mga theologians na regeneration. It's because it's an act of God where a spiritually dead person is made alive in Christ. Yung dati pong patay, yung espiritu dahil sa kasalanan ni Adan, nung tinanggap niya ang Panginoon Hesukristo, siya po ay isinilang na muli, nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Nabuhay siya kay Kristo Jesus sa pamagitan ng banal na espiritu. So, it's an act of God, hindi po ito pagkilos ng tao. It's an act of God where a spiritually dead person is made alive in Christ through the Holy Spirit. So, isang mananampalataya, bagaman nararanasan po yung madilim na mga panahon sa mundong ito, ang buhay po ng isang mananampalataya ay nagliliwanag naman. Tayo po ay nagbibigay ng pag-asa sa mga taong nawawalan ng pag-asa. At dahil po sa mga nagaganap sa mundo natin, dapat po tayo mga mananampalataya, pag dumarating yung mga madidilim na bahagi ng ating buhay, lalo tigit sa ngayon, may mga social media po, ano? Sino po dito lahat may mga Facebook? O nasa Friendster pa rin po kayo? Nasa Friendster ka pa rin, tita? Di ba puro laro na lang yun? Di ba nakikita natin through social media yung bawat sulok ng bansa, at hindi na ng Pilipinas, even sa buong mundo, ang daming gulo sa Israel, sa Russia, tapos mayroon pang isang nagugulong Russian din na half Russian and American na nagugulo dito by the name of Vitaly. Punong-puno ng yung taong to, punong-puno ng lakas para manggulo. Ang dami po nangyayari sa mundo natin. Now, ito po ang mga nangyayaring ito ay mga signos. Alam niyo po yung word na signos? Mga signs of the end times. Kaya pag pinag-uusapan naman ng end times, kasi April na po, no? It's the first Sunday of April. So magkakaroon tayo ng serye po dito. Kasi every month, nagkakaroon po tayo ng serye ng pinag-uusapan sa ating church. And this time, tingnan natin, ano ba nangyayari sa mundo natin? Bakit parang papasama na ng papasama? Actually, papasama po talaga ng papasama. Now, ito po may kinalaman sa end times. Yung mga huling panahon ng mundong ito. Now, ito nakaka-encourage po. At gusto ko po kayo encourage. Pag pinag-uusapan ng end times, na pangkaraniwan, ayaw pong pinag-uusapan ng maraming churches today. At totoo naman, marami pong simbahan talaga hindi pinag-uusapan ng end times. Marami akong nakausap na mga leader din na ibang mga churches na nasabi nila, huwag na natin pag-usapan ng end times kasi nagkakaroon ng pagkakabahabahagi sa church. Nagkakagalit-galit sila, yung iba naman natatakot. Pero alam niyo po ba, ang end times pag pinag-uusapan, dapat hindi natin kinatatakutan. Dapat nga po, tayo na-excite pa. Of course, nagbibigay po ito ng lungkot dahil nakikita natin, pabagsak ng pabagsak ang mundong ito. Pero sa kabila po nito, meron pong binibigay sa atin ng Panginoon. Na paano natin babasahin ang ating mga panahon? Kaya po ang topic natin for today, binigyan ko ng title na The Seven Feasts of Israel. Ang 7 piyesta ng Israel.
Gusto niyo ba yung piyesta? Masaya po ang piyesta, di ba? 7 Feast of Israel. Mamaya po meron tayong feast. Oo, di ba? Oo, talaga namang babaha po dito ng cornic mamaya. Naghanda po kami iba-ibang lutuin ng cornic ang ibibigay sa inyo ni Ate Nenet. Now, ito po yung question natin for today. How to read the signs of the times. Paano natin binabasa bilang mananampalataya ang mga panahon? Alam niyo po, ito po ang exclusive na meron po ang mananampalataya na wala po yung mga unbelievers. Ang mga unbelievers, nagbabase lang sila sa balita tapos natatakot. Tapos wala silang alam kung ano mangyayari sa kalaunan ng panahon. But tayo po mga mananampalataya, we have the ability to read the signs of the times. Kaya bakit ba nagkakaganto yung mundo natin? Na pag sumasalang na po yung mga ganitong usapin, gaya po na sinabi ko kanina, kinatatakutan po nila pinag-usapan yung end-time prophecies. Pero sa totoo lang, alam niyo bang tawag po nito sa atin? Mananampalataya, especially ito pong pag-uusapan natin today, it's all about the rapture of the church. Mamaya po lalawigin natin, what is the rapture of the church? Ang tawag po dito sa Biblia, ito po yung ating pinagpalang pag-asa. Sabihin niyo nga po sa katabi ninyo, pinagpalang pag-asa. Di ba? Ang saya pag meron tayong pag-asa. Hindi tayo pinapaasa. Tayo po ay may pag-asa. Magkaiba po yung word na yun. Yung iba pinapaasa lang eh. Yung mga politiko ngayon, ang ginagawa sa atin, pinapaasa tayo. Meron akong narinig kanina na meron daw politiko pumunta sa kanila kahapon. Ang pangako sa kanila, basta manalo ako sa nalalapit na eleksyon, bibigyan ko kayo ng mga lupain. Di ba, Nay? Yung pangako sa inyo. Hindi ko nababanggitin kung sino yung nanay na yun, ha? Hindi alam ng mga nanonood sa atin. Sinabi sa kanila, nung nangako, ang tanong, kanya ba yung lupain na ipamimigay niya? Or pwedeng itanong, mamimigay ba talaga siya ng lupa? So, ang mga tao mahiling magbigay ng pangako, nagpapaasa lang sila. Pero ang Diyos po pa nagbigay ng pag-asa sa atin, hindi po siya mag-fail. Dahil siya po ay faithful. Kaya nung song natin kanina, ang ganda. Damang-dama ko po yung mensahe nung awitin. For you alone deserve all glory. For you alone deserve our praise. Father, we love you. Alam niyo yung song na to, no? Si Jose Marichan daw talaga original na ito eh. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we long to... Ano yun? Father, we long to see your face. Father, I love you. Please be careful with my heart. Yung pala yung dulo nun eh. Pwede, ano? Pwede. Pero hindi alam ni Kuya Gio yun. Hindi niya naabutan si Jose Maria. Now, as I was saying, ito pong rapture is the pinagpalang pag-asa in English, blessed the hope. Sabi po ng Titus 2:13, looking for the blessed hope. See? So pag nangyayari po itong mga kaguluhan sa mundo natin, hindi tayo dapat natatakot. Dapat tayo po ay hindi nakayuko because nakatingala, because we're looking forward sa ating blessed hope. And glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Because pag dumating po yung panahong ito, tayo mga mananampalataya, we will be able to see Jesus face to face. Wow! Ano kayang itsura ng Panginoon? And that day, we will see Him face to face. And then sabi ng 1 Thessalonians 4:18, therefore, comfort one another with these words. So, ibig sabihin, comforting po yung message na to. Hindi siya nakakatakot. Now, sabi pa po ng 1 John 3:3, kapag pinag-uusapan daw natin at pinagyayaman natin ating sarili sa mensahe tungkol po sa end times, and everyone who has this hope in Jesus purifies himself. So tayo po yung nasa-sanctify, napapurify. Just as He is pure. In Revelation 1:3. Bakit po natin pinag-uusapan ito? In this church, hindi po pwede hindi natin pag-uusapan ng mga mensaheng kagaya nito. Blessed is he who breathes and those who hear the words of his prophecy and keep those things which are written in it, for the time is near. Nalalapit na raw po yung panahon.
na kung saan muli po magbabalik ang ating Panginoong Jesus. Ang tawag po dito ay rapture. Although wala pong word na rapture in the Bible, it's harpazo in Greek. Ibig sabihin, sa Tagalog ay tayo po ay kukuning mabilisan ng Panginoong Diyos. To be with Him forever. Okay. Now, sa panahon po natin, ano yung mga pinag-uusapan natin kanina? Yung mga palatandaan ng mga huling panahon na tayo po inahos sa huling panahon. Tandaan po natin ang mundo natin ay nasa kalagayan ng pabagsak na ng pabagsak. Pabulok na ng pabulok po ang ating mundo. At palatandaan po dito, gaya ng sinabi ko kanina, ang puso po ng mga tao sa isa't isa, pansinin nyo, lumalamig. Yung bang parang wala nang pakialam ang tao sa isa't isa. At nakakalungkot nga po na hindi lamang po sa Antipolo nagaganap. Kagaya nga sinabi ko kanina, sikat na sikat ang Antipolo this week. Dahil ang daming nagsusuntukan sa lugar nila Jethro. Naalala ko ng mga nakalipas sa panahon. Ang daming pinopost ni Kuya Jethro. Talaga naman, nakaka-proud naman pag ikaw Antipolo. Nandyan ang hinulugang tak-tak, di ba? Pero sabi ko, parang wrong timing yung mga pag-flex ni Kuya Jethro. Ako'y batang Antipolo, at biglang lumabas yung mga videos. Well, I believe, hindi naman lahat ng tao sa Antipolo. Baka nga, dayo lang yung mga yun eh. Dayo lang sila. Na-magnify lang ito. Now, pero nakakalungkot dito, parang konting sagi lang, ang mga tao ngayon, gamitin ko na po yung illustration na to, parang mga tao nana. Di ba yung nana, konting gano'n, aray. Parang ang tao ngayon, pag konting sagi lang, nagagalit. At hindi na nagpapakiusapan o nag-uusap. Ang nangungusap sa kanila, kamay. Nagsusuntukan na. So ito po yung mga palatandaan sa huling panahon. Gaya po na sinasabi ng Biblia in Matthew 24:10 and 12. And then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. It's happening right now. Kahapon lang po habang kami ay papauwi sa kalsada, ang dami mainit ang ulong nagda-drive, ang dami mga motorsiklong nag-overtake sa kanan, puro sa kanan. Sabi ko, grabe. Sabi ko, Panginoon, salamat. Buti na lang kami sa sasakyan. Nag-i-enjoy kami sa pagda-drive. Although, ang iba talaga, ibang panahon ngayon. Pero sabi namin, napapagmas na lang natin ang mga observations na ito. Talagang totoo pa lang sinasabi ng Bible. And then verse 12, and because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. Pero tayo po mga mananampalataya, hindi, iinit pa rin ang pagmamahal natin. Amen? Ito po yung kaibahan natin sa mga tao sa mundo. And 2 Timothy chapter 3, verses 2 to 4, for men will be lovers of themselves. Pansinin niyo po sa panahon natin sa ngayon, di ba? Ang daming mga kabataan, sobrang pugim-pugi at gandang-ganda sa kanilang mga sarili. Talagang hindi ko maintindihan maglalagay ng cellphone. Parang konting galaw, sayaw na sayaw. Lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents. Ang dami rin po mga kabataan sa ngayon. Ngayon ko lang naranasan ang mga bata nagsasaksa. Of course, nabalitaan niyo po yung nangyari sa isang eskwelahan. May mga gangs na, no? Mga kababaihan pa. Yung isa, sinaksak yung bata, patay. 14 years old. Yung batang ito, of course, underage pa eh. Pagsapit ng takdang panahon, doon pa lang siya ikukulong. Nakakalungkot. Isipin niyo kung ano yung pinagdadaanan ng batang ito. Now, kaya nga po tayo, we're praying na ma-revive po natin yung ating campus ministry. Kaya we're praying kay Kuya Eman. And salamat din kay Ate Angge na makakasama natin para tulungan tayo. Amen. So tutuloy natin yung Kuya Eman, ha? Kasi kailangan abutin natin ng mga estudyante. Disobedient to parents, unthankful, unholy. Verse 3, unloving, unforgiving. Ito yung maraming tao sa ngayon. Slanderers. Maraming mga nagsasabi ng mga salita na hindi karapat-dapat, sinisiraan yung kapwa niya. Without self-control, di ba? Nararanasan natin ngayon. Brutal, despisers of good. Kung makapagsalita ang mga tao sa ngayon, gamitin ko pa na yung word, napakagarapal. Even sa social media, hindi po tayo ganun, mga kapatid. Alalahanan ko po kayo, tayo bilang mga mananampalataya, we are ambassadors of Christ. Kumbaga, pag nakita tayo, mapapaisip ang mga tao, ganyan si Kristo. Pero kapag tayo po nagsasalita ng mga maduduming salita, hindi po natin nare-represent ng tama ang Panginoon. Diba? Na ibababa pa po natin siya. Hindi tayo papayag na gano'n. Verse 4, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure, rather than lovers of God. Now, ito po yung mga mangyayari sa
Actually, hindi sa darating na panahon. Ito na yung nararanasan natin sa panahon natin sa ngayon. At, mga kapatid, sa panahon din po natin sa ngayon, naalala ko mga 10 years ago, 6 years ago, pag pinipreach ko to, sabi ko, darating ang panahon. Ito na yung panahon pala. Na marami rin po sa mga katuruan sa Biblia ay tatalikuran po nila yung sound doctrine na tinatawag. Ang tawag po dito ng Biblia ay apostasy or sa Greek apostasia. Yung bang dati tama yung tinuturo ni pastor, mamaya iba na yung tinuturo niya. Naalala niyo po, last year, July, meron pong lumabas na isang katuruan dito sa Pilipinas na nakakalungkot, na sinakyan po ng ilang mga pastor din at talagang nalungkot tayo na ang katuruan ay si Yahweh ay isang masamang Diyos. Siya ay sinungaling, mamamatay tao. First time kong napakinggan yung mga ganong katuruan. Now, ang tawag po dito ay apostasy. 2 Thessalonians chapter 2, verse 3. Let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away comes first. And that man of sin revealed, the son of perdition. So magkakaroon po na tinatawag na apostasy. And of course, after the rapture, mangyayari po yung tinatawag na great apostasy. Mas matindi na po yun. Talagang mali-mali na yung katuruan. And then, mga kapatid, daragsa po ang mga manunuya tungkol sa rapture. Yung rapture po, mamaya pag-iayamanin natin, what is the rapture? O sige, ngayon na natin pag-usapan. Pag sinabing rapture po, in a twinkling of an eye, mag-twink po kayo ng eye ninyo, ganun kabilis. Mawawala po tayo sa mundong ito. Yung mga mananampalataya. Now, ito pong ilan sa mga kapatid natin na akala natin mga kapatid natin, ngayon po, meron na silang ibang teaching, hindi na sila naniniwala sa rapture. At binamak po nila at pinagtatawanan nila tayo ng mga naniniwala sa rapture. Ang tawag po dito ng Biblia, scoffers. Now, tingnan po natin ang talatang ito. Isinasakatuparan po ng mga scoffers yung sinasabi ng Bible because in 2 Peter chapter 3, verses 3 to 4, sabi po ng talata, knowing this first, that scoffers o mga manunuya will come in the last days. So, nasa last days na po tayo. Walking according to their own lust. Verse 4, and saying, where is the promise of His coming? Nasaan na pagdating ng Panginoon? Ang tagal-tagal. Sabi mo, magra-rapture pero wala pa rin. For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of creation. Noon pa teaching niya, ba't hanggang ngayon walang nangyayari? So, ito mga scoffers nangyayari po sa panahon natin. Ako po, ang dami kong nararanasan sa mga ganito. Turo ka ng turo, lover ng rapture. Wala na bang nangyayari sa rapture? Bagaman, ang pinangahawakan pa rin po natin, even sa church po, wala po nakakaalam ng rapture talaga. So yung rapture, once again, it's an imminent event. Pag sinabing imminent, it can happen anytime, soon. Pwedeng habang nag-uusap tayo ngayon, sabi nga nung isang writer ng Left Behind, baka mawawala na lang po tayo, maiwan yung mga damit ninyo. Sabi ko, may konting mali dun sa pelikula eh. Naniniwala ko kung maiiwan yung damit nyo, kung kayo po may mga pustiso, kasama sa maiiwan yun. Kung meron kayong hindi totoong buhok, kasama sa maiiwan yun. Lahat ng mga hindi totoo, maiiwan. So in a twinkling of an eye, mawawala tayo. In 1 Thessalonians chapter 4, verses 15 hanggang 18, sinasabi doon na tayo po ay i-snatch away ng Panginoon. At tayo po dadalhin, katatagpuin sa alapaap in a twinkling of an eye. And then, makakasama na natin ng Panginoon forevermore. So mawawala tayo dito sa mundong ibabaw. At magugulat po ang mundo. Ang daming nawala. I believe, marami po ito. By the millions. Napanood niyo yung Avengers? Alam nila yun eh. Alam kasi ng Illuminati what will happen in the future. Kaya lang sa Avengers, iba eh. Yung mga nawala, yung mga nadisgrasya, pinapalabas sila pag nangyari yun. At naalala nyo rin po last year, nauso yung UFO sa Amerika. Naglabasan yung mga UFO na Senado pa ito eh. Kasi gusto nila, pag nawala tayo, meron na silang dahilan. Pag nawala tayo, kinuha ng mga unidentified flying objects. Pero ngayon, iba na yata ang tawag sa UFO eh. So mangyayari po yun. Kung mananampalataya kayo, pero pag hindi kayo mananampalataya, iwan. Ngayon, pag naiwan po kayo, ito lang paalala ko mga kapatid huwag po kayong tatanggap ng tatak ng beast. That is 666. Kung paano, hindi ko alam. Sabi nila, maglalagay daw ng chips. Pero ngayon, wala pa po ito. Hindi yung potato chips, Yung chips, microchips.
That is in alliance with the devil, with Satan. So kung nandito po kayo at naiwan kayo, huwag kayong magpapatatak. Kaya lang, tatakbo kayo ng tatakbo, mahirap po yun talaga. Ngayon, para maligtas ang tao that time, kailangan mapugutan ng ulo. Kasi sa panahon natin sa ngayon, kaya tayo maliligtas, mananampalataya, kinilala natin yung dugo ng Panginoong Hesukristo na siyang nagbayad para sa atin. After the rapture, wala nang dugo magsasave sa'yo. Ang kailangan mo na lang para masave ka, yung dugo mo pag pinugutan ka ng ulo. Kaya mas madali po maligtas ngayon. Huwag mo sabihin sa amin na, hindi, doon na lang ako pag totoo nangyari yan. Pag sa tribulation period na lang ako, doon na lang ako papapugot. Mas mahirap yun, mga kapatid. Ba't kayo na nahimik? Masaya po ang rapture, mga kapatid. Ha? Now, wala nakakaalam kung kailan mangyayari po ito. Wala nakakaalam. Mark 13:32 tells us, "But of that day and hour no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father." Wala po nakakaalam kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Pero alam niyo po ba, yung rapture, meron na pong nangyari in the Old Testament. So yung mga nangyari in the Old Testament was just a teasers, mga glimpse or shadows of the good things to come. Hebrews 10:1, "For the law having a shadow of the good things to come, not the very image of the things." For example, nung araw sa Old Testament, pag nagkakasala pong Israel, pumapatay sila ng tupa. At yung dugo ng tupa ay nagtatakip sa kanilang kasalanan for 12 months. Now, it was just a shadow, anino, of the good things to come. Sino po yung good thing na darating? Dumating na po ang Panginoong Hesukristo dahil bilang kordero ng Diyos, ngayon po, nung tayo sa ating kasalanan, hindi lamang po niya tinakpan yung ating kasalanan. Sa pamagitan ng kanyang dugo, winakasan na po niya ang ating kasalanan. So may mga nangyayari in the past, ito po ay mga anino ng mga mangyayaring mabuti, sabi nung talata. Now, may mga pangyayari in the past na meron na rin po mga na-rapture. So ibig sabihin, it will really happen in the future. Colossians 2:17, "Which are shadow of things to come, but the substance is of Christ." Amen and amen. Now, gaya po ng sinabi ko kanina, bagaman wala pong nakakaalam kung kailan mangyayari ang rapture. Actually, ang rapture hindi natin alam. It's an imminent event, by the way. Pag sinabing imminent event, it can happen anytime soon. Wala na pong hinihintay ang rapture ng mga prophetic signs. Yung mga nakasulat po sa Matthew 24, hindi po yan signs ng rapture. Yan po ay signs ng second coming. So wala na hinihintay po ang rapture, ha, mga kapatid, ha? Yung Matthew 24, mga signs po yan of the second coming of Christ. Anong difference ng rapture sa second coming? Yung rapture, Jesus will be coming for His saints. So, ira-rapture tayo. Mawawala tayo dito sa mundo. Tatagpuin tayo sa langit. Hindi po tatapak ang paa niya dito sa mundo. Okay? Jesus, once again, will be coming for the church, His saints. Now, ano naman po yung second coming? Jesus will be coming with the saints. Kasama na tayo. Bababa na po, touchdown po yung kanyang mga paa sa Mount of Olives. At magkakaroon po doon ang tinatawag na Armageddon. Tayo po yung cheerer ng Panginoon, pumapalakpak tayo. Hindi po kailangan ng Panginoon ng mga kawal. Wala naman tayong magagawa doon eh. Kayang-kaya na niya mag-isa yon. Tayo po yung nag-glory na lang ng panahong yon. And then, susunod na po yung Millennial Kingdom. Maghahari ang Panginoon dito for 1,000 years. Kasama tayo doon. Bilang mga hari at pare. Exciting po, ano? And then, so yun ang difference nun. So, paano natin malalaman ang pagbabalik ng Panginoon? Meron po mga signs of the second coming. Ang church po natin, we believe in the pre-trib. Kasi po may tatlong teaching ang rapture eh. Yung una, pre-trib, mangyayari muna yung rapture and then the tribulation. Sa Tagalog, tribulation ay pighati. Yung first 3.5, ang tawag dito ay pighati. Yung susunod, dakilang pighati, great tribulation. First half, 3.5, then yung second 3.5, ang tawag doon ay Great Tribulation. Ito po yung pinapaniwalaan ng church natin. Pre-trib tayo. Meron namang naniniwala sa mid-trib na ang mananampalataya, mararanasan po nila yung 3.5 years ng tribulation. Papayag ba kayo doon? Hirap doon. And then sabi ng Biblia, ay ito pa pala, wala muna tayo dito. Yung pangatlo muna, in the middle of the tribulation, mararapture ang church. So hindi na siya kasama doon sa remaining 3.5. Ito masakit, yung post-trib. Dadaanan naman na ng palataya yung buong 7 years Great Tribulation. And then mararapture.
Nakakatawa lang dito, pag na-rapture ka, bababa ka uli. Para lang tayong bola no? Makyat, bababa uli. Nakakalungkot yun. Now, dito po sa 7 years of Great Tribulation, sinasabi nila, and even do sa 3.5 na mid-trib, bakit kasama ang mananampalataya? Para daw i-purify ang mga mananampalataya or i-sanctify. Napag-usapan po natin yung sanctification, di ba? Tayo po'y sanctified na. Kung isa-sanctify ka pa sa paghihirap ng tribulation, hindi po natin binibigyan ng luwalhati ang mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo. So, ibig sabihin, hindi sapat yung pagdurusa at kamatayan ng Panginoong Jesus para tayo po'y ma-sanctify, ma-purify. No. Kaya po tayo, we stand firm in the pre-trib teaching. Okay, church? Now, paano natin malalaman yung signs of the times? Hindi natin alam kung kailan mangyayari. Pero, binigyan tayo ng pattern ng Diyos. Ang buti ng Panginoon at hindi po ito alam ng mundo. Alam niyo po kung ano yung pattern natin? It's the 7 feast of Israel. Wow! Alamin natin ano yung 7 feast na ito. Importante po ito and its significance. Number 1 is the Passover or Pesach. Ano pong significance ng Pesach or sa Passover? The death of Christ. Alam niyo po kailan mangyayari ang Passover sa Israel? Sa April 12, 2025. Anong date ngayon? 6 ba ngayon? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sa Sabado, simula na po ng kanilang Passover. Sa atin, Philippine time. So, may pattern. So, tignan natin yung 7 piyesta ng Israel. Ikalawa, unleavened bread. Meron silang piyesta nito. Na kumakain sila ng tinapay na walang pampaalsa. Chag HaMatzot. Yun po ang tawag sa Hebrew. Anong significance ito? It's the burial of Christ. Ang galing ng kanilang piyesta. Ito po ang kanilang kino-commemorate or sineselebrate. And then, first fruits. Yom HaBikurim. It's the resurrection of Christ. Number 4, Pentecost or Shavuot. The birth of the church. Now, tingnan niyo po itong first 4 na feast na ito po ay history na. It happened already. Tapos na to mga kapatid. Now, tingnan niyo, ano yung number 5? Ito nakakatawa. Alam niyo yung number 5, church. Sa Bible, what is number 5? Grace. It's the number of grace. Alam niyo number 5 kung anong susunod na piyesta rito? It's the trumpets, Yom Teruah. Anong signify ng Yom Teruah? It's the rapture, the day of blowing of trumpets. Ito po'y kakaiba. Alam niyo, pag nagbo-blow sila on Yom Teruah, sinasabi nila sa mga Israelita, uwian na. Kaya may kantang, uwian na. It's all about the rapture of the church. So tayo, pag na-rapture tayo, ibig sabihin sabi ng Panginoon, ayoko na kayong mahirapan sa mundo. Uwian na. Ganon din po sa Israel. Pag nag-blow sila ng trumpet, on the day of trumpet, Yom Teruah, sinasabi nila sa mga manggagawa, magsiuwian na tayo. Wow! Di ba kayo na-excite, mga kapatid? At pagdating natin sa piling ng Panginoon, hindi na po ganyan ang itsura ninyo. Bakit, Pastor? Okay naman ako sa itsura ko, Mas maganda tayo dun. Amen. Although kung okay na kayo sa itsura nyo, doon marami tayong abs. Kay Kuya Makoy, mga 16. Pati, meron pa sa likod. Number 6, atonement, Yom Kippur. Second coming, the day of atonement. Salvation of Israel. Kaya nga po yung second coming, it's not for the church, it's for the Israelites. Number 7, tabernacle, Sukkot. Millennial kingdom. God will tabernacle Himself among His children. Tabernacle, ibig sabihin, siya po ay kakasamahin tayo. He will dwell with His children. Amen. Exciting po ito. Kaya po dapat binabantayan yung Israel. Leviticus 23:23 to 24. Then the Lord spoke to Moses, saying, Speak to the children of Israel, saying, In the 7th month, on the first day of the month, you shall have a Sabbath rest, a memorial blowing of trumpets, a holy convocation. So, i-blow nila ang trumpet on the day of trumpets. Ibig sabihin, magsiuwian na. It's a holy convocation. So once again, tingnan niyo po itong Passover, unleavened bread, itong first fruits, and Pentecost. Lahat po na yan ay history na. It happened already. Sa 7 feasts, tapos na po yan. So history na yan. So anong inaabangan natin? Tapos na pala yan, Pastor. Anong inaabangan natin? Yung number 5, 6, and 7.
na hindi pa tapos. Trumpets Yom Teruah. I believe it's, for me, para po sa akin, I believe, kasi may typology. May pattern ang Panginoon para hindi tayo nalilito. At naintindihan natin bilang mananampalataya na kilala natin ang sarili natin kung ano rin po yung inaabangan nating napakadakilang piyesta sa Israel na may kinalaman sa buhay natin bilang mananampalataya. Amen, church? Kaya dapat pinag-uusapan talaga ang rapture. Number 6, atonement. Of course, mauna muna yung rapture and then yung the Day of Atonement and tabernacle. That God will tabernacle with us, His children. Wow, napaka-exciting po nito, mga kapatid. Kaya po hindi talaga dapat kinatatakutan po ito. Hindi tayo dapat natatakot sa mga katotohanan ito. Tingnan niyo po once again, Leviticus 23:24. Speak to the children of Israel, saying, in the 7th month, on the first day of the month, you shall have a Sabbath rest. Bakit Sabbath rest? Kasi kung pagod na po kayo sa mundo, napakaganda pong pagkakataon to be with the Lord forever. Alam mo, napakabuti ng Panginoon. Maganda ka na mamahinga ka pa. Amen. Ganun po kabuti ang Diyos natin. Amen. You shall have a Sabbath rest, a memorial of blowing of trumpets, a holy convocation. Kaya nga po ako, dito po sa church natin, pinapakilala po natin ang Panginoong Diyos. Hindi po siya someone na nagde-demand. Kasi nga po, nakagis na natin. Akala natin, whenever we attend church, kaya lumalayo ang tao sa Diyos, akala nila ang Diyos ay someone na puting-puti, na mahaba ang balbas, may goatee pa nga, iba goatee, no? Tapos matanda na, tapos para nakatingin sa yung gano'n, galit. Para bang disappointed. Hindi po gano'n ang Diyos. Ang Diyos po hindi matanda. Wala pong tumatanda sa langit. Alam mo, ito pang good news. Sa langit, walang ospital, walang morgue, walang sementeryo. Lahat po na nasa langit, buhay na buhay. At hindi po tayo tatanda doon. Sabi po ng ibang mga theologians, ang edad daw ng mga tao, tayo doon sa langit, mananatili tayo nasa, may nagsasabi 25 until 30. So sa Ate Nenet, babata ka ng 20 years. Kung sa 30, ako mas malaki. So ganun tayo. And then, yung katawan natin, from a mortal one, magkakaroon tayo ng immortal body na hindi na po magkakasakit, hindi na malulungkot, hindi na madidepress, hindi na rin po maiidlip pag nagsasermon si pastor. Kasi malakas tayo Amen? Kaya exciting po talaga to be with the Lord. So, ang Diyos po natin, huwag kayong matakot sa Panginoon. Mahal na mahal kayo ng Diyos. At hindi po siya nakasimangot. Kasi nasanay kayo siguro sa mga pastor na nakasimangot, pa nagpipreach. Pero hindi po gano'n ang Panginoon natin. Napakabuti po ng Panginoon. Amen. So once again, going back sa pinag-usapan natin, yung 4 Feasts of Israel, nangyari na po yun. Pero still, ito po yung ginagawa nila sa panahong ito. Pero tayo mananampalataya, nakikita natin yung pattern ng Diyos. Nag-iwan po siya ng pattern sa atin. And the Passover will take place on April 12. Wow. 2025. So yung remaining 3 na Feast of Israel, yung number 5, it's the number of grace, it's the blowing of trumpets. So I believe in significance niya, it's the rapture of the church. Doon sa naunang 4, hindi po sumablay ang Diyos. Eksakto siya doon. Sa tingin nyo, sasablay pa kaya siya sa remaining 3? Wow! Exciting, church? Talaga ba't gano'n itsura nyo? Exciting di ba? Exciting. Now, pwede naman, kung ayaw naman umalis dito sa mundo, di maiwan kayo, walang problema. Hindi ko rin naman masisi yung iba, kasi siguro nasanay kayo sa mundo. Kasi pastor, wala pa akong love life wala problema, di maiwan. Papugot na lang later on. Para magkasama-sama tayo. Pugot liig. Now, tingnan niyo po ito. 1 Corinthians 15:51-52. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Before the rapture was a mystery in the Old Testament. But today, it's no longer a mystery. Sabi po dito ng talata, we shall not all sleep. Pag sinabing all sleep o sleep, in the New Testament, ang sleep po para sa mga mananampalataya, ito po yung
kamatayan. Kasi po, ang mga taong wala sa Panginoon namamatay. Pero tayo po mga mananampalataya, natutulog laang ang tawag. Sabi ng talata, hindi tayo lahat matutulog o hindi lahat tayo mamamatay. But we shall all be changed. Now, meron po mga mananampalataya, I believe that tayo po ang rapture generation. Ako yan, ang prayer ko sa Panginoon, Lord, ayoko makita yung sarili ko na nakalagay sa kabaong. Gusto ko, Lord, ma-rapture ako. Yun ang aking panalangin sa Panginoon. Pero lahat po tayo, even po yung mga naunang namatay na mananampalataya, babaguhin po yung kanilang katawan. In a twinkling of an eye. Pangyayari po yung rapture, yung mga mahal natin sa buhay na umuwi na sa Panginoon, sila po yung unang babaguhin ng katawan. From mortal to immortal body. And then susunod na po tayo. Wow! Mabilisan yung pagdilat natin, kasama na natin ng Panginoon. At bago na yung katawan natin. Yung katawang ito, nagagandahan na kayo din eh, wala to, mas maganda yung susunod. Immortal yun eh. 52, in a moment, in a twinkling of an eye, at the blast trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. Amen. Wow. Nakakatuwa po itong pag-usapan. 1 Thessalonians 4:16-17. For the Lord Himself will descend from heaven with a shout. So mismo po ang Panginoong Jesus bababa from heaven. He will descend from heaven with the voice of an archangel and with the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. So kung meron kayong mga kamag-anakan na mananampalataya, born-again Christian, sila po muna, and the dead in Christ will rise first. Sila po yung unang bibigyan ng immortal body. And verse 17, then we who are alive and remain shall be caught up together. Yung word po dito na caught up, it's harpazo. It's one word, harpazo, which means the rapture of the church is snatching away with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord. Now, pansinin niyo po itong talatang ito. Then we who are alive and remain. Bakit may remain? Pwede na alive di ba? If you're a Christian and still alive when the rapture take place, you will be going up. Pero bakit alive and remain? Bakit may remain? I believe itong remain na ito yung nag-aabang talaga, Lord, excited ako about the rapture. Hindi lang sila basta buhay. Pero excited sila kasi marami mananampalataya sa ngayon, buhay. Pero ayaw abangan ng rapture. Nakakalungkot yun. Blessed hope po natin ito eh. Kaya nga po, ibang mga churches ay pinag-uusapan ng rapture eh. Natatakot sila eh. Now, I believe tayo to. Alive, hindi ka lang basta alive. You are remaining alive. Because sobrang excited of the rapture of the church. And then, now tingnan niyo po sabi ng 1 Thessalonians 4:18. Therefore, comfort one another with these words. Kung bakit ako naniniwala sa pre-trib, it's because mangyayari muna tayong i-rapture. Mga anak, sundan niyo ako sa camera ha. Mangyayari muna yung rapture, and then, pag nagkaroon na po ng 7 years of great tribulation, wala na yung mananampalataya. Kasi po, sa panahong ito, pag ikaw ay naniwala sa Panginoong Jesus, halimbawa, umaattend ka ng church, pero hindi mo tinanggap ang Panginoon, it's possible. Pwede ka nasa church, pero hindi ka Christian. Now, hindi ka rin naniniwala marahil sa rapture kasi hindi ka Christian. Tapos, napapahinga mo sa church, oy, may rapture. Hindi matotoo yan eh. Bawa lang, ikaw to ha. And then, na-rapture yung mga kaibigan mo sa church. Pumunta ka dito sa church. Nakita mo, linggo ngayon ba't walang church? Nasaan sila? Tapos nakita kayo, uy, kanina pa ako dito, wala pa sila eh. Ngayon, pumutok na yung balita, buong mundo nawawala yung maraming tao. Now, ikaw naalala mo, oo nga, sabi ni Pastor, at masakit pa dito, Pastor, ba't nandito ka rin? Kalungkot yun, ha? Akala mo kasama si Pastor, nag-CR lang pala, pabalik. Nandito rin. Pero hindi ako yung pastor na yun, ha? Hindi ako yun. And then nakita mo, nawala lahat. Ang daming mga nawala. Sabi ng balita, kinuha ng UFO. And then naisip mo, Pastor, di ba kinukwento mo to? Rapture, oo nga eh. Naniniwala na ako dito. Ngayon, para maligtas kayo, gaya na sinabi ko kanina, kasi meron ng dugo na tumigi sa krus. Yun po ang nagligtas sa atin eh. Ayaw mong maniwala doon, di mo tinanggap ang Panginoon. Now, kailangan din po ng dugo dito para maligtas. Ang tawag dito ay mga tribulation saints. Tawag sa atin mga
saints, mga bride of Christ. Pero yung mga maliligtas after the rapture, ang tawag dito ay tribulation saints. Ito yung mga pinugutan ng liig. May dugo eh. Yun ang kailangan pagbayaran nila. Mahirap yun. Now, totoo itong sinasabi ng 1 Thessalonians 4:18. Ito mga na-rapture before the tribulation, therefore comfort one another with these words. Kung bakit ako naniniwala sa pre-trib teaching. Pag mid-trib, makukuha pa lang yung mangyayari daw ang rapture in the middle of the tribulation. Paano yun? Kung may pugutan na. Halimbawa, pwede ba tayong therefore comfort one another with these words, kapatid? Magpalakasan tayo. Malay mo, dito lang yung taga mo. Di ba? O kaya baka naman mabilis lang yung taga mo. Mako-comfort ba kayo ng ganon? Hirap nun. E di lalo na yung post-trib. Buong 7 years mararanasan mo. O mga kapatid, nakita-kita kayo mga hindi nakasama sa rapture. Ano po? Ano gawin natin? Isang taga na lang? Sabay-sabay tayo pataga. Mako-comfort po ba kayo ng ganon? I don't think so. Sabi nung talata, therefore comfort one another with these words. And I'm giving you a comforting message. That soon and very soon, nasa Passover na nga eh, malapit nang mangyari. Amen, church? Therefore, comfort one another with these words. Because, bakit tayo mako-comfort? Because darating ang panahon, we shall always be with the Lord. Yun ang pinakamasarap na pagkakataon sa buhay natin. Then, we are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds. Yung them po dito, mga mahal natin sa buhay na na-rapture. Na matay na una sa atin. In the clouds to meet the Lord in the air. And thus, we shall always be with the Lord. Now, once again, church, ang rapture po, hindi po siya doom and gloom message. It's our blessed hope. Titus 2:13, looking for the blessed hope and glorious appearing for great God and Savior Jesus Christ. 1 John 3:3, and everyone who has this hope in Him purifies himself just as He is pure. So every time na pinag-uusapan natin ang rapture message, it purifies our soul. Amen. Napupurify tayo. Amen and amen. Amen. Now, 5 significant events that will take place in the rapture para nalalaman natin ano mangyayari pag naisakatuparan na po ang rapture. Now, let me ask you, church. Are you excited for the rapture of the church? Yes. Talaga? Pero dati ba excited kayo pag rapture pinag-usapan? Hindi, di ba? Nakakatakot, ano? Pero exciting po ito, mga kapatid. Pastor, nag-challenge ako sa maiiwan. Talaga? Gusto niyo maiwan? Mahirap po kasasapitan ng buhay ng mga maiiwan. Sabi po sa Revelation, pag wala kayong tatak in those days, hindi kayo pwede magtayo ng business. Naalala niyo nung pandemya? Saan tayo? I believe it's teaser na yun, ano? Nung araw, pagpapasok kayo sa mga supermarket, sa SM, di ba meron tayong yung thermometer. Anong tawag doon sa thermometer na yun? Yung ginaganon tayo sa kamay. Thermal scan. Saan nilalagay yung Sa noo, di ba? Tsaka dito. Sabi ng Revelation, itatatak daw sa right hand at tsaka sa noo eh. Di ba parang teaser na yon? Tapos hindi ka makapasok sa gusto mong hindi nga, may quarantine pass. Tapos i-scan din ka pa. Pag wala kang quarantine pass, hindi ka pwedeng bumili. Hindi ka pwedeng, kung ano man pwede mong gawin. Wala, hindi mo magagawa. Ganon din po mangyari in the future. So, di ba parang teaser po ito, mga kapatid? Ano ba to? Parang binibigyan na tayo ng Panginoon ng overview of what will happen in the future. Nakikita niyo po yan, mga kapatid. Because God loves you so much. Hindi niya tayo iiwanan na nakatiwangwang. Ano nangyari? Hindi, ang mga anak ng Diyos, naniniwala ko, hindi po tayong mga sabaw. Ang mga sabaw po yung mga walang alam sa salita ng Panginoon. Tayo, sabi mo sa kapatid mo, hindi ka sabaw. May lamang ka. Okay, 5 significant events that will take place in the rapture. Para alam natin ang mangyayari in the rapture. Christ will come down from heaven. Hey, church, Christ will descend Himself from heaven, pero hindi pa po siya tatapak dito sa lupa. Darating lamang po siya at bababa po. Alamin natin kung saan. 1 Thessalonians 4:16, for the Lord Himself will descend from heaven with a shout. So nandun lang po siya sa alapaap. Hindi pa siya tatapak dito sa lupa.
And then, number 2, the trumpet will be blown. 1 Thessalonians 4:16. With the voice of an archangel and with the trumpet of God. And then, number 3, the dead in Christ will be raised. Una po sila bibigyan ng buhay. Bibigyan sila ng bagong pangatawan. And the dead in Christ will rise first. That's 4:16b. Number 4, those Christians who are alive and remain will be raptured. So dito po, mga kapatid, basta ikaw ay Christian, born-again believer, ikaw ay tumanggap sa Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, mararapture po kayo. That's the bottom line. Amen. Amen. Then, sabi ng verse 4:17 ng 1 Thessalonians, we who are alive and remain shall be caught up. That's harpazo, that's raptured. And then number 5, grand reunion will happen with our departed loved ones in the clouds to meet the Lord and be with Him forever. So kung meron kayong mga mahal sa buhay na mananampalataya, magkakaroon tayo ng grand reunion with the Lord. Of course, kasama yung mahal natin sa buhay na yun. Wow! Kaya si Ate Ina, makikita mo na si Papa mo doon. Baka nga si Papa doon nag-a-usher, no? Walang pakpak si Brother Larry doon, ha? Hindi siya ang... Naalala ko nung araw, Hindi po totoo ito, ha? Kasi pag may namamatay, sinasabi nila, okay, meron na, nadagdagan na naman ng anghel ang langit. Tayo po ay mas mataas ang uri natin sa anghel. Okay? Tayo nilikha ng Panginoon. Noong nagkasala ang anghel na si Lucifer, wala pong anak ng Diyos ang namatay para sa kanya. Tayo pong mga tao, noong nagkasala si Adan, meron pong nagbuwis ng kanyang buhay alang-alang sa atin. Si Kristo yon. Kaya mas mataas po ang uri natin sa anghel. Pinaglilingkuran lang tayo ng anghel. Amen. Amen. Okay, 1 Thessalonians 4:17. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So, nakaka-excite po ito, mga kapatid, na gawain. Na talagang hindi po tayo dapat natatakot because tayo po ay katatagpuin ng Panginoon bago bumagsak ang mundong ito sa kasamaan. Now, gusto ko bibigyan sa inyo mga dahilan ito why we should believe in that pre-trib. Gaya nung pinanghawakan natin kanina, mga kapatid. Ako talaga, ang church po natin, pinanghawakan natin and we stand firm in the pre-trib doctrine. Number 1, the church is not appointed to God's wrath. Sino po ang church? Tayo mananampalataya, ecclesia. Okay? The church or the believers or the born-again Christians are not appointed to God's wrath. Hindi po tayo itinakda para matamasa natin ang galit ng Diyos. Hindi po galit ang Diyos sa inyo. That's the good news. Now, anong verse dito? Mamaya bibigay ko sa inyo. Number 2, the church is no longer mentioned in Revelation chapter 4 until 21. Pag nagbasa kayo ng aklat ng pahayag, ang church po pagdating sa chapter 4 until chapter 21, wala po kayo mababasang church doon. Walang church. Ibig sabihin, na-rapture na po tayo. Then number 3, third reason, the church is the bride of Christ. Hindi pa papayag ang ating bridegroom na bugbugin ng puot ng Diyos ang kanyang bride para patunayan lang kung gaano niya kamahal ang kanyang bridegroom. Amen? Halimbawa, si Kuya Makoy. Kunwari, si Jello na lang. Si Jello, si Kuya Makoy ang typology ng Diyos Ama. Si Angelo ang typology ni Jesus. And then, ang girlfriend ni Jello ay si Ate Kiana. Si Kiana ang bride of Christ, typology ng church. Papayag ba si Jello na bugbugin ni Kuya Makoy si Kiana para patunayan lang kung gaano niya kamahal si Angelo? Pag binugbog ni Kuya Makoy si Kiana, bugbog talaga si Kiana. Kasi ganoon din po ang puot ng Diyos para ma-purify. Hindi po gagawin ng anak yon. Parang kunwari ganito, si Abes. Dad, ito yung papakasalan ko. Subukan mo ako, mahal talaga ako. Bugbugin nyo nga ni Mami. Yun ang paniniwala na nasa mid-trib at saka post-trib. Anak, dalin mo dito. Tapos umalis ka, kami bala ng Mami mo. Bugbog sarado sa amin yun. Ngayon, pag duguan na yung babae, which is the bride of Christ, nasabi niya, mahal ko po talaga si Abes. Ganon ba ang gagawin ng Diyos sa atin, church? Hindi po.
Ipepresent tayo ng ating Panginoon Hesukristo sa kanyang Ama. Malinis, matuwid, tayo yun. And that's why I believe that the rapture will take place before the Great Tribulation. The church is not appointed to God's wrath. Ito pa yung mga verses natin. 1 Thessalonians chapter 5, verse 9. For God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. So hindi po tayo itinakda ng Diyos para maranasan ang kanyang puot at galit. Now, truth to think about. The pouring of God's wrath in the 7 years of tribulation that is written in the book of Revelation. Number 1, mababasa natin po ito in Revelation chapter 5. It's the pouring of the it's the opening of the 7 seals. Revelation chapter 8, the blowing of the 7 trumpets. Puro mga pangit na bagay po ito, ha? And then pagdating sa chapter 10, the pouring of the 7 bowls of judgment. Oh, matindi ito, mga kapatid. Hindi po nakakatawa ito para sa maiiwan dito sa mundo. Amen? Hebrews 8 verse 12. For I will be merciful to their unrighteousness and their sins and all the deeds I will remember no more. Kung kayo po'y mananampalataya na sa mata po ng Diyos, sabi ng talatang ito, ang kasalanan nyo ay hindi ko na aalalahanin pa. Because once upon a time, makasalanan natin, inalala na ng Diyos sa katawan ng ating Panginoon Hesukristo. Kaya wala pong dahilan ng Diyos na magalit sa inyo. Di ba, before akala natin ang Diyos galit sa atin, hindi po pwede magalit ang Diyos sa inyo. Kasi once upon a time, yung galit niya, ibinunto na niya sa kanyang bugtong na anak, kaya hindi tayo itinakda ng Diyos para malasapin ang kanyang puot at galit. Amen to that. Hebrews 10 verse 10, by that will, we have been sanctified. See? Hindi na tayo iiwan dito ng Diyos para ma-sanctify o ma-purify, maranasan pa natin yung kapighatian na pinag-uusapan natin sa Great Tribulation. Paano tayo na-sanctify? Through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Amen. Number 2, the church is no longer mentioned in Revelation chapters 4 until 21. Pwede niyo pong basahin doon. Wala kayong makikitang church kasi na-rapture na po tayo. Amen. And number 3, the church is the bride of Christ. Revelation 21 verse 9, then one of the 7 angels who had the 7 bowls filled with the 7 last plagues came to me and talked with me, saying, come, I will show you the bride, the Lamb's wife. Wow! And the Spirit and the bride say, sabi ng Revelation 22 verse 17, come and let him who hears say, come and let him who thirsts come, whoever desires, let him take the water of life freely. See, this is chapter 22. Doon pa lang po lumabas uli ang church. Amen? So, hindi tayo appointed to God's wrath. And 2 Corinthians 5:10. Now, tingnan niyo po ito. Maganda mangyayari, then na-rapture na po tayo, ha, mga kapatid. Listen. Pag na-rapture po tayo, mangyayari po sa langit, habang nagkakagulo sila dito sa lupa, ang mga may iwan sa lupa po talagang matinding kapighatian. Dito nalalabas yung Antichrist. Yung magpapanggap na Kristo kasi magugulo mundo eh. Mangangailangan po ang mundo ng isang hari. Ito yung maghahari sa mundo, kaya ang tinatawag ngayon, magkakaroon tinatawag na one government. Magkakaroon sila ng isang order na lang, sistema, even the currency, magiging isa na lang. Kaya nga po sabi ng mga eksperto, yung dollar ay bababa na raw po, mawawala na yan in the future. Magkakaroon na, kaya nauuso nga ng Bitcoin, di po ba? So ganoon na ang sistema ngayon. Paunti-unti na po yan. Familiar po kayo sa Bitcoin? So, magkakaroon ng one world government, one world religion, di ba sa Dubai at Tinenet? Tinayo na doon. Nagkaisa ng Kristiyano, mga Muslim, at ang mga, ano ba yung isa doon? Mga Islam. Tapos sinasabi nila, sila ay pinagbuklod ni Abraham. So dito na po, sumisibol yung tinatawag na one world religion. Delikado po ito. Now, habang nagkakagulo po sila dito, may lalabas sa Antikristo, magpapanggap siyang mabuti, pero mahirap ang buhay sa mundo. Tayo naman po mga na-rapture na ito pa mararanasan natin. Ikakasal tayo kay Kristo. Kasal. So pag may kasal, ano meron sa kasalan? May kainan. This is the marriage supper of the Lamb. Naka-attend na po kayo ng kasal? At ang magsaserve sa atin, alam niyo kung sino? Yung mga Old Testament saints. Wow, pinaglilingkuran po tayo doon. Now, after the marriage supper of the Lamb, habang tayo po kinasal na sa ating Panginoon Hesukristo, ito yung susunod na mangyayari. 2 Corinthians 5 verse 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ. Yung judgment seat of Christ, also known as the Bema seat of Christ, bibigyan po tayo dito ng mga gantimpala.
Okay, basahin ko tuloy ha. That each may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. Napansinin niyo po yung talata. Makakatanggap kayo ng gantimpala. Pag sinabing gantimpala, ito po ay kaiba sa biyaya. Pag sinabing biyaya, wala kang iniambag, wala kang ginawang mabuti, pero pinagpapala ka ng Diyos. Ang tawag doon ay grace, undeserved favor, unmerited favor. Now, ano po yung gantimpala? Sa English, reward. Pag meron kang ginawang mabuti sa Diyos, tatapatan niya yun gagantihan niya yun ng pagpapala. Kaya po tinawag na gantimpala. Ginantihan kayo ng pagpapala. Okay? Magkaiba po yung reward sa grace. Once again, yung grace, wala kang ginawa, wala kang iniambag. Pero still, tumatanggap ka. Gaya po na nararanasan natin sa ngayon. Bagaman hindi tayo tapat sa Diyos, siya'y tapat, pinagpapala pa rin tayo. Ang tawag po dito ay grace. Biyaya. Pero, hindi po natatapos doon ng Diyos. Ano man pong ginawa mong mabuti sa Diyos, gagantihan niya yan ng pagpapala. Ganun po kabuti ang Diyos. Now, pansinin natin, in the last part, whether good or bad. So, tayo po ihaharap, kasi po ang tao may dalawang judgment na kakaharapin in those days. So, mga unbelievers, haharap sila sa tinatawag na Great White Throne. Yung Great White Throne po, hindi ito para sa mga believers. Ito is para sa mga unbelievers. Since hindi nila tinanggap ang Panginoon, meron judgment may hatol sa kanila doon ng Diyos. Kung gaano katindi yung kanilang ginawang kasalanan, hahatulan sila ng Diyos doon. At sila po ay hindi makakapiling ng Diyos for how long? Forever. So hindi sila kasama sa kaharian ng Ama. Tayo po mga mananampalataya, patuloy tayong tumatanggap ng biyaya. Listen, church ha. Kasi ayokong dumating ang panahon, masisi ako dito, kailangan ko sabihin po ito sa inyo kung adalahin ko po mabuksan ang isipan natin dito, and this is really powerful. For we must all appear, we dito believers, before the judgment seat of Christ. Now, kung meron pong great white throne, meron naman pong tinatawag dito the judgment seat of Christ. Also known as the Bema seat of Christ. Sa mga Greeks, yung Bema, line up sila doon para tumanggap ng reward. Okay? Ganon din po meron tayo. Hindi tayo kasama sa great white throne. Church ha? Nasusundan niyo ako? Tayo po, nandun tayo sa Bema seat or the judgment seat of Christ. Anong gagawin? That each one may receive the things done in the body. Kung ano daw pong ginawa natin sa katawan ng Panginoon, makatatanggap tayo. Na kung kayo po'y galante sa pagbibigay ng inyong paglilingkod, tatapatan ng Diyos yun. Pansinin nyo dito, whether good or bad. Hindi po whether good and bad. Good or bad. So pag bad, walang reward yun. Pag good, may reward. Halimbawa, galante po kayo sa pagbibigay ng inyong paglilingkod sa Panginoon. May gantimpala yun. Yun po ibig sabihin ng talatang ito. Wala po ito kinalaman sa salvation. Saved na po tayo dito. Okay, church? Saved na tayo. Pero pagdating sa langit, after the kasalan with Jesus, pipila tayo doon, the Bema seat of Christ, tatapatan ng Panginoon yung bawat ginawa mong mabuti. Pag masama, walang gantimpala yun. Kung kayo'y galante sa inyong oras sa Panginoon, may katapat pong gantimpala yun. Kung ano yun, hindi ko alam. Pero pag nagregalo ang Diyos, big time yun. Amen? Pag may kilala kayong mayaman ngayon, na sinabi nyo, iregaluhan ka na gano'n, di ba? Magugulat ka, ay, matinding regalo yan. Nakakita ako ng isang birthday party. Nung nakita ko sa Reels, birthday ni Julia Montes, dumating si Alden. Ang regalo sa kanya ay Louis Vuitton. Sabi ko, matindi pa lang magregalo talaga mga artista, no? Lalo tigit, paano ang Panginoon? Now, kung kayo po'y galante sa inyong oras, sa inyong paglilingkod, and even po sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon, tatapatan po ng Diyos yun. Pero pag wala. Kasi para pagdating ng panahon, tayo pinakaharap doon, ngayon pa lang po gawin na natin, bigyan natin ng maging galante tayo sa pagbibigay nating oras sa Panginoon. Sa lahat ng pagkakataon. Hindi ako matatakot sabi ito, even po sa pagbibigay nyo sa inyong resources, sa gawain ng Panginoon, tatapatan ng Diyos yan. Pero kung kuripot, wala talaga. Yun ang sabi ng talata eh. So ito po ang mangyayari sa atin after the rapture of the church. Amen. Now, tingnan po yung word dito, judgment seat, Bema, a wording or giving of rewards. Ephesians 2 verse 8 and 9. So, tayo po, we were saved by grace. Wala tayong iniambag. Amen. Hindi ko nababasahin itong mga talatang ito. 2 Corinthians 5 verse 10, that each one may receive the things done in the body. Ano man pong ginawa nyo sa katawan ni Kristo, kayo po ay gumawa ng mabuti sa inyong kapwa, hindi po palalampasin ng Diyos yun. May reward po kayo. Kayo po ay nagbigay na inyong resources sa church, hindi papalampasin ng Panginoon yun. You will be blessed.
Blessed na po tayo. Pero, pag may ginagawa tayo for the Lord, ay nako. Tandaan po natin, sabi ng Bible, the Lord is the rewarder. Rewarder po ang Panginoon of every good deeds of His children. Amen and amen. Now, let's go back to our question as we end. How to read the signs of the times? So, paano natin nababasa even though hindi natin alam basahin kung ano yung mga nagaganap sa ating panahon? This is our solution, church. God provided us with this prophetic calendar or timeline, hidden in the 7 feasts of Israel. So mga kapatid, hindi man po natin alam because the Bible is telling us that the hour and the day, no one knows. Not even the angels or the sun. Ang nakakaalam lang po ang Ama sa langit. But praise God, hindi po tayo iniwanan ng Panginoon na nakatiwangwang at nag-iisip, kailan nga kaya yon? God has given us or provided us His prophetic calendar or timeline hidden in the 7 feasts of Israel. Now once again, what are these 7 feasts? Number 1, Passover. Ito po yung mangyayari na in April 12. Sa-celebrate po ito ng mga mga Hudyo sa Israel. It's a typology of the death of Christ. Tapos na po ito at namatay na ating Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo. At siya rin po, yung unleavened bread, ay binurol na, ay nailibing na, I should say. And then, first fruits siya po ay nabuhay na maguli. And of course, dahil po sa mga ginawa ng Panginoon Jesucristo, na itatag po ang church tayo ito. Now, ito pong 4 na ito, once again, were history. Ibig sabihin, tapos na. Now, ano pong pinakakaabang-abangan po natin? Habang inaabangan natin ang bawat piyesta sa Israel, yun number 5. Naniniwala ko, malapit na po ito. Number 5, it's the trumpets or Yom Teruah. The rapture, the day of blowing of trumpets. Pwede po bang say this with me? Yom Teruah. Ano po yan? Hebrew word for trumpets. Number 6, atonement, Yom Kippur. Number 7, tabernacles or Sukkot. Titus 2:13. One last verse. Looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. So mga kapatid, bilang pagtatapos, tayo po ay nakikita natin ang malungkot na nagaganap sa mundo natin. Hindi po langid ito. Nagkataon lang po siguro sa panahon natin sa ngayon ay medyo dito sa ating sa Metro Manila, no? Nakita natin napaka-prominente sa Antipolo. Gaya nga po na sinabi ko kanina, hindi naman common tiga Antipolo ka ba sa Gulero ka, baka naman dayo lang sila. At marami rin tayong kasama rito tiga Antipolo. Salamat po for joining us. Mga, kitang-kita nyo naman, napaka-malumanay magkikilo sa mga tiga Antipolo dito. Amen. So mga kapatid, for us to know how to read the signs of the times, you have to be aware of the feast of Israel. Binigay ng Panginoon sa atin ito para hindi tayo nangangapa sa dilim. At ito po yung kayamanan, meron tayong mananampalataya. And I believe with all my heart na nalalapit na po talaga ang muling pagbabalik ng Panginoon. At tayo po bilang mananampalataya, you have to be excited about this great event that will take place anytime soon. Pero kung kayo po ay wala pa sa Panginoon, nakakatakot po talaga kapag kayo po'y walang relasyon sa Panginoon. And even those who are watching online, marahil sinasabi mo, ay, ayoko mo nang tanggapin ng Panginoon. Tagal pa naman ako siguro mamatay. Hindi natin alam. Kasi, kamakailan lamang po, meron akong nakitang kakilala ko na ang lakas-lakas pa. Nakapag-preach pa nga eh. Nabalitaan lang namin Friday patay. Ang lakas nung mama. Patay ka agad. Makakalungkot. Meron pang iba eh. Very fit yung katawan nila. Nagjo-jogging. Yung nangyari dito sa Alabang, isang lalaking very fit siya. Sumama siya sa isang gawain. Pagkatapos po nilang mag-jog for a cause, bumulagta siya patay. 31 or 32 years old. Panahon ng COVID yun eh. Pag wala po ang buhay natin sa Panginoon, anything can happen. Pero kapag tayo po nasa Panginoon, paniwalaan natin, sabi ng Panginoon, nasa mga palad kita, hindi kita pababayaan. So I would like to encourage you today, hindi ko po kayo naimbitahan to be part of a religion
mga nanonood sa atin online, hindi po. I would like to encourage you to have a relationship with the Lord Jesus Christ. Because kapag kayo po ay may relationship with Jesus Christ, if He comes today, kasama po kayo sa kukunin niya mula sa magulong mundong ito. Ang gulo ng mundo po natin. Darating ang panahon, mas magulo pa po ito, papagulo ng papagulo. So church, samahan niyo po ako and let's pray for these people. Kung kayo naman po ay wala pang relasyon sa Panginoon, sabi po ng Romans 10 verse 9 that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ, kung ipapahayag daw po na ating mga labi ang ating Panginoong Hesukristo at maniwala sa ating mga puso na siya ay nabuhay na maguli mula sa kamatayan, ikaw ay maliligtas. That's simple. That's simple. Huwag niyo na pong hintayin na sumapit yung araw ng kapaghatian. Mahirap yun. No, marahil sa ngayon, no, parang sasabihin mo, parang malabo mangyari yan. May mga scoffers po, sabi sa Bible. Huwag na po kayo maging bahagi noon. And it's important for you to make a decision right now. So kung kayo po ay nagdesisyon na at makita niyo po kung gaano kayo kamahal ng Diyos, please pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito, O Diyos, kinikilala ko po ang aking sarili. Isang makasalanan at nangangailangan ng kaligtasan. Dahil sa ganang akin, wala po akong kakayahan para iligtas ang aking buhay. Kaya naman, Jesus, simula po sa oras na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na sa iyong kamatayan, inangkin mo at pinawi na ang aking kasalanan. Salamat po, Ama, dahil ako'y inaangkin mo na at inaako mo ng anak. At salamat din po sa kaloob mong kaligtasan. At salamat, Panginoon, dahil sa iyong muling pagbabalik, makakasama na ako. Amen at amen. Kung kayo po'y sumabay sa panalangin ito na bukal sa inyong kalooban, kayo po'y ligtas na. And when the rapture will take place, definitely, you will be going up. Amen. Tayo po tayo, church. At tayo po muna umawit sa Panginoon before we pray. For you alone deserve all glory. For you alone deserves all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. Deserves all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Minsan pa, church, come on. For you alone For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. For you alone Father, we worship and Father, we long to see your face. Father, we long to See your face. For you alone, deserves all glory. for you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you. This day. Gaya po na sinasabi ng Bible, isa po sa mga nagpapa-excite sa akin about the rapture of the church is because finally, when the rapture will take place, we will see Jesus face to face. Nakaka-excite po yun. Isang bagay pa, hindi lang natin siya makikita face to face. We will be with Him forever. Alam niyo po ang heaven, it's no heaven without Jesus. Kaya po masarap
manatili sa heaven dahil nandun po ang Panginoong Hesukristo. And He deserves all our praises. Kasi po, alam nyo, isipin nyo po ito, mga kapatid. Halimbawa po, hindi naisip ng Diyos na iligtas tayo. Papagulo ang mundong ito. At kasama tayo sa mawawasak. Actually, we deserve that Dahil ang sama ng tao Pero alam nyo, dahil mahal tayo ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak sa atin. Kasi gusto niya, kasama natin siya at kasama niya tayo na nag-i-enjoy sa buhay with Him in heaven. Isipin niyo po yun, napakabuti po ng Diyos. And He loves you so much. Hindi natin naisip yon, pero inisip ng Diyos yun para sa atin. But I encourage you and I would like to invite you, huwag po natin i-take for granted ang pagmamahal na ito ng Diyos sa atin. Kasi po, ang gulo ng mundo, anytime or anything can happen. Pero ano nakita sa real? Ito po, it's reality. Nakatayo lang yung lalaki. Nagtutulak lang ng kanyang basurahan. Dahil sa selos, merong sumusunod sa kanya sa likod, sinaksak sa likod. Ewan ko, nakita nyo sa TV Patrol. Naitakbo sa hospital, pero on that day, patay po yung taong yun. Alam niyo po ba, kapag tinanggap niyo ang Panginoon Hesukristo at kapag kayo po'y nagkaroon po ng personal, ibig sabihin malalimang relasyon sa Kanya, even po yung mga ganong bagay, iingatan tayo ng Diyos. Sabi po ng Biblia, before we pray, I would like to give you this. Isaiah 54:17. No weapon that is formed against you shall prosper. Once again, no weapon that is formed against you shall prosper. Even though Satan's weapon is already formed, halimbawa may mga tao na nag-iisip ng masama laban sa'yo, dahil anak ka ng Diyos, that weapon will not prosper against you. Hindi po ito magtatagumpay. Alam niyo kung bakit? Pinapangalagaan kayo ng Diyos. And that's how He loves you. Pero kapag tinatanggihan niyo pagmamahal ng Diyos, kahit gusto kanyang ingatan, ayaw mo sa Kanya, hindi Kanya mapoprotektahan. Sayang naman. This is a wise decision. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, ang dami kong problema. Ibinibigay ko sa iyo. And He loves it. Mga kapatid, wag po natin tigasan ating mga puso, even those watching online. Baka po kaya pagod na kayo. Nakikipagbuno kayo sa buhay. It's because ayaw nyong pangunahan kayo ng Panginoon sa buhay nyo. He loves you so much, mga kapatid. And He wants you to be with Him when the rapture will take place. Hindi ko alam. Baka after the service, o baka habang nagkakainan tayo mamaya, mag-rapture na. Maganda nga habang nasa church tayo, mag-rapture na. Amen? So, church, mahal kayo ng Diyos. And this time, I would like to invite you, ano man pong problema meron tayo o kabigatan na nagbibigay sa inyo ng kalungkutan, ibigay natin sa Panginoon. Ito po yung lagi kong ginagawa after the message. Sabi ng Panginoon in His Word, casting your cares upon Jesus because He cares for you. Ibigay doon po natin lahat sa Diyos, ang lahat ng ating kabigatan. You know why? Because He cares for you. Nagmamalasakit po ang Diyos sa inyo. Huwag niyong buhatin yan, mabigat yan. Pwede po ba yun, mga kapatid? And I will pray for you. Kausapin niyo ang Diyos. Anak kayo ng Diyos Kung tinanggap niyo ang Panginoon, anak kayo ng Diyos. At gusto-gusto ng Diyos, kinakausap mo siya. Aba, aming Ama, nakikita mo po ang iyong mga anak today. Lord, thank you for the revelation that you have given us today about the 7 feasts of Israel. Ilang araw na lamang po ay ipagdiriwang na po ng Israel ang Passover. It's all about your death on the cross. At sa mga susunod na panahon, Panginoon, alam namin, malapit nang sumunod yung ikalimang piyesta, which is the blowing of trumpets. Lord, we believe that this is a typology of the rapture of the church. Panginoon, bagaman nandito pa po kami sa mundo, I pray for your people, Lord, for your children, as we occupy this land before you come. Ano man po mga kabigatan na meron po sila, Lord, we cast everything to you, Panginoon. Come on, church, ano man po mga kabigatan ito, buksan po ninyo inyong mga labi, sabihin niyo sa Panginoong Diyos, Panginoon, nabibigatan ako sa problema ito. Come on, church, sabihin niyo po, ang bottom line, because He loves you so much,
Ayaw niyang nagbubuhat ka na mabigat sa buhay mo. Ayaw niyang nalulungkot ka. Sabihin mo sa Panginoon lahat ng iyong kabigatan, Panginoon, may problema ako sa anak kong ganito. Sabihin niyo, Panginoon, nahihirapan ako sa aking pamumuhay. Panginoon, nahihirapan ako sa pag-uugali ko, masyado ako magagalitin. Even po yun, pwede niyo sabihin sa Diyos. Panginoon, tulungan niyo po ako, lagi ako napapasok sa gulo. Lord, naririnig niyo po ang puso at ang tinig ng bawat anak mo ngayon. We are casting all our cares upon you, believing that you care for us, Lord. Salamat, Panginoon, dahil tinugon niyo na po ang mga panalangin na iyong anak. And salamat din, Panginoon, for giving us, once again, revelations ng 7 feasts of Israel. Lord, we are so excited about your Son will be coming for us soon and very soon. Panginoon, salamat po. Nadalain ko po mula po sa pag-uusap na ito, even those who are watching online, ano man pong takot nila about the rapture of the church, mapawid na po ito. In the name of Jesus. Because Lord, ito po ay paniwalaan namin, gaya po na sinasabi ng Biblia. Ito po ang aming pinagpalang pag-asa. This is our blessed hope. And every time, Lord, na amin pong inaalala at pinag-uusapan ang iyong muling pagbabalik, it purifies us. Thank you so much, Lord. Thank you. Dahil pinapawi mo anumang takot at pangamba sa aming buhay. Purihin ka, O Diyos. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. Thank you for joining us. See you next Sunday. Amen. Amen! Thank you, Lord, sa panibagong revelation na nakuha namin today. Naku, napakarami kong natutunan. Ikaw ba? Let us know in the chat box kung ano yung mga favorite takeaways mo, ano yung mga nagrema sa'yo from our message for today. Now, let us continue to honor and worship our Lord Jesus Christ by giving our tithes and love offering. But before that, let me remind you guys na ang inyong tithes ay para sa inyong home church. Pero kung kayo ay bago and you considered Solution Grace Church as your home church, here are the ways on how you can give your tithes and love offering. You can see it here on the screen on how you can give. Pwede nyo kunin ang aming account number, or kung nasa labas kayo ng Pilipinas, pwede nyo i-scan ang QR code ng aming bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we give our tithes and offering to the Lord, let me pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and we worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessings and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Emma, and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.